Simula pa lamang, ramdam ko na ang bigat sa dibdib ko. Hindi dahil sa suot kong bestida na masikip sa baywang, kundi dahil sa isang kakaibang kutob na hindi ko maipaliwanag. Pero sinasabi ko sa sarili ko, siguro normal lang ito. Lahat naman ng bride kinakabahan, di ba? Alam ko yun dahil sinabi sa akin ni Mama noong siya'y ikinasal. Ngunit habang nakatayo ako sa harap ng salamin sa kwarto ng simbahan, hindi ko maiwasang pansinin ang lungkot sa mga mata ko. Ang mga bulaklak na puti at rosas na nasa paligid ko ay amoy bagong pitas. Naririnig ko ang mahinang tugtog ng violin mula sa labas ng kwarto. Ang mga bisita, mga kaibigan at pamilya, lahat ay abala sa paghahanda sa kanilang pwesto sa simbahan. Ang bawat detalye ng araw na ito ay pinlano ng maigi, mula sa disenyo ng mga lamesa hanggang sa kulay ng mga panyo sa bawat upuan. Pero ang lahat ng iyon, ang lahat ng oras at pera na ginugol namin ni Marco ay tila nagiging walang saysay habang tumatakbo ang oras at hindi ko pa siya nakikita. Malapit na, sabi ni Liza, ang matalik kong kaibigan. Siya ang aking maid of honor, ang babaeng laging nasa tabi ko sa lahat ng mahahalagang sandali sa buhay ko. Ngumiti siya, pero may bahagyang pag-aalala sa kanyang mukha. Relax ka lang, okay? Nasa labas na si Marco, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Tumango ako, pero hindi ko siya pinaniwalaan. Hindi ko alam kung bakit. Pero may bumubulong sa akin na may mali. May malaking mali. Sa loob ng 2 taon naming relasyon, hindi ko maitatanggi na may mga palatandaan na minsan ay hindi ko pinapansin. Ang kanyang pagiging malamig sa mga usapan tungkol sa hinaharap, ang biglaan niyang pagkawala kapag may problema, ang mga lihim na tawag na hindi niya sinasagot sa harap ko. Pero hindi ba normal lang yon sa isang lalaking maraming inaasikaso? Palagi kong iniisip na baka ako lang ang masyadong sensitibo. Handa ka na ba? Tanong ni Papa habang pumasok siya sa kwarto. Nakangiti siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Ang ganda mo anak, si Marco ay mapalad na lalaki. Ang mga salitang yon ay parang kutsilyong tumusok sa puso ko. Mapalad ba talaga siya? Ako ba ang mapalad sa kanya? Hindi ko alam ang sagot. Nagsimula na ang musika. Ang mga pintuan ng simbahan ay unti-unting bumukas at ang tunog ng organ ay rumagasa sa buong lugar. Hinawakan ni Papa ang aking braso at sinimulan naming lakarin ang aisle. Ang bawat hakbang ay parang napakatagal. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa akin. Mga kaibigan, pamilya, bisita. Pero ang mga mata ko ay nakatuon sa altar, sa lugar na dapat niyang kinatatayuan. Wala siya doon. Sa halip, ang naroon lamang ay ang pari, ang mga sakristan, at ang mga bulaklak na inayos sa paligid ng altar. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang tunog ng kanilang mga tanong ay tila dagat ng ingay sa aking pandinig. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa harap, kung paano ako nakatayo sa gitna ng simbahan habang lahat ay nakatingin sa akin. Pero naramdaman ko ang bigat ng katotohanan. Nasaan siya? Tanong ni Papa. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pag-aalala. Walang sumagot. Ang pari ay nagtanong din, may nakakaalam ba kung nasaan ang groom? Ngunit walang sagot mula sa sinuman. Ang paanyaya, ang mga plano, ang mga pangarap, lahat ng yon ay tila naglaho sa isang iglap. Tumakbo si Liza palabas, sinubukang tawagan si Marco sa cellphone. Ako naman, nakatayo lang, nanlamig at natulala. Ang mga mata ko ay naglakbay mula sa altar patungo sa pintuan ng simbahan. Umaasa na makita siyang pumapasok, na may paliwanag, na may dahilan. Pero wala. Walang Marco, walang kasal. Sa wakas, bumalik si Liza, hawak ang kanyang cellphone. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala at ang kanyang mga mata ay nag-iwas sa akin. Hindi siya sumasagot. Sabi niya, mahina ang boses. Ang mga bisita ay nagsimulang magtanong, magbulong-bulungan, at ang iba ay naglalabas ng kanilang cellphone para mag-check online. Ang kahihiyan ay bumalot sa akin.
at ang luha ay nagsimulang bumagsak sa aking pisngi. "Anak," sabi ni Mama habang lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay, pero hindi iyon sapat para mapawi ang sakit na nararamdaman ko. Ang araw na dapat na pinakamaligayang araw sa buhay ko ay naging pinakamadilim. Ang bawat hakbang ko patungo sa altar ay parang hakbang patungo sa kawalan. At sa gitna ng kaguluhan, biglang pumasok si Liza, hawak ang isang papel. Ang mukha niya ay puno ng galit at pagkabigla. Nakita ko ito sa kotse ni Marco. Sabi niya, inaabot sa akin ang papel. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa ang laman. Hindi ko kayang gawin ito. Pasensya na, pero hindi ito ang buhay na gusto ko. Hindi ko ito sinabi sa'yo dahil natatakot ako. Pero ngayon, mas mabuting dito na magtapos ang lahat. Marco, ang mundo ko ay bumagsak. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Parang sinaksak ako mula sa likod ng paulit-ulit. Ang lahat ay nagulat. Ang mga bisita ay nagsimula ng umalis. At ang simbahan ay unti-unting naging tahimik. Pero ang tahimik na yon ay hindi nakakaaliw. Ito ay nakakabingi. At sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang biglang naglaro sa isip ko. Ang kotse ni Marco, ang papel, bakit tila masyadong mabilis ang lahat? Ang sulat na yon, parang hindi galing sa kanya. Ang pagkasira ng araw na ito, parang may ibang motibo. Napatingin ako kay Liza, ang babaeng laging nasa tabi ko. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaiba sa kanyang ekspresyon. Isang bagay na hindi ko pa napansin noon. Bakit parang siya ang nakakaalam ng lahat? Bakit parang siya ang may lihim? Nanginginig ang mga kamay ko habang pinipisil ang puting tela ng aking wedding gown. Ang bawat sulok ng simbahan ay puno ng mga bulaklak na pinili ko pa mismo. Rosas at lirio, ang paborito niyang kombinasyon. Ang mga bisita ay tahimik, nag-aabang, ang ilan ay nagbubulungan. Hindi ko maipaliwanag ang bigat na bumabalot sa aking dibdib. Ang hapdi sa bawat segundo ng paghihintay. Wala pa siya. Nakatitig ako sa altar, sa krusipihong tila tumatawa sa akin. Ang bawat tunog ng kampana ay parang malakas na hampas sa aking puso. Ang mga ilaw ng kandilay naglalaro sa paligid, pero ang liwanag ay tila nagbabadya ng mas madilim na pangyayari. Sabi nila, ang kasal dapat ang pinakamasayang araw ng buhay mo. Pero bakit parang naiipit ako sa isang bangungot? Ang bulong ng mga bisita sa likod ko ay unti-unting lumalakas. Nakikita ko ang mga mukha nila. Kawalan, pagtataka, awa. Ang mga magulang ko na nasa harapan ay halatang nagpipigil na magsalita. Ang nanay ko, na kanina lang ay umiiyak sa tuwa, ay ngayon tila nagdadasal na hindi ko lubos maintindihan. Ang tatay ko naman, tahimik, pero ang ekspresyon sa mukha niya ay nagbabanta. Alam kong nagpipigil siyang sumabog. Baka na-traffic lang siya, sabi ng maid of honor ko, si Carla. Habang pilit akong pinapalakas ang loob. Pero alam naming pareho na hindi iyon ang dahilan. Si Daniel, ang lalaking sinumpaan kong mamahalin habang buhay, ay hindi basta-basta nalalate. Laging maaga, palaging maaasahan. Pero ngayon, sa araw na dapat ay nasa harap siya ng altar, bakit wala siya? Ang mga minuto ay parang oras. Ang oras ay parang taon. Sinalubong ko ang tingin ng pari na halatang hindi na rin alam ang gagawin. Tumikim siya at umiling. Tanda ng pasensya. Lumapit si Carla sa akin, hinawakan ang braso ko, pero hindi niya kayang tapatan ang bigat ng tanong sa mga mata ko. Nasaan si Daniel? Hindi ko alam kung paano ako nakatayo pa. Ang bawat hakbang ko sa aking sapatos ay parang mga pako na bumabaon sa aking balat. Hindi ko na kayang magpanggap na malakas. Napansin kong tumayo ang tatay ni Daniel mula sa kanyang upuan, mukhang may sasabihin. Pero bago pa siya makapagsalita, bumukas ang pinto ng simbahan. Napalingon ang lahat. At doon, sa pintuan, may tumayo. Hindi si Daniel. Isang lalaking hindi ko kilala. May hawak siyang maliit na sobre. Ang puso ko ay biglang bumilis ang tibok, ang mga mata ko ay bumagsak sa envelope,
na tila makikinang sa ilalim ng liwanag ng araw. Lumapit ang lalaki. Ang mga sapatos niya'y nag-iingay sa marmol na sahig. Sa bawat hakbang niya, parang may bumabagsak sa puso ko. "Miss," sabi niya, mahina pero malinaw, habang iniaabot ang sobre. "Ito po'y galing kay Daniel." Halos mabitawan ko ang buke na hawak ko. Si Carla ang unang kumilos, kinuha ang sobre mula sa lalaki. Napansin kong umiwas ang tingin niya sa akin. Hindi niya kayang basahin ito. Ako lang ang pwedeng humarap sa katotohanan. Binuksan ko ang sobre. Ang mga daliri ko'y nanginginig. Sa loob nito ay may isang sulat. Ang mga letra, pamilyar. Ang sulat kamay ni Daniel. Pero ang bawat salita ay parang kutsilyong unti-unting nilalamutak ang puso ko. "Patawad, mahal." Simula ng sulat. "Hindi ko kayang gawin ito. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Hindi ako ang lalaking makakapagbigay sa'yo ng buhay na pinapangarap mo. Alam kong masakit ito. Pero mas mabuti nang dito magtapos. Kaysa magsimula tayo sa isang kasinungalingan. Huwag mo akong hanapin. Huwag mo akong asahan. Mahal kita. Pero hindi sapat ang pagmamahal ko para buuin ang lahat. Paalam." Paalam? Ang salitang iyon ay tumunog sa utak ko ng paulit-ulit. Paalam. Hindi ko na alam kung nakatayo pa ako. Ang mga bisita ay nagkakagulo. Ang mga bulaklak ay parang nalanta. Ang mga kandila ay tila namatay. Ang mundo ko ay biglang nagdilim. Hindi ko na marinig ang mga tao sa paligid ko. Kahit si Carla na pilit akong sinusuportahan. Ang bawat pintig ng puso ko'y punit. Ang bawat paghingay, parang lason. Tumakbo ako palabas ng simbahan. Hindi ko na kaya ang bigat ng mga mata ng lahat. Hindi ko na kaya ang awa nila. Gusto kong makawala. Gusto kong magtago. Ang bawat hakbang ko sa marmol na sahig ay parang sigaw ng sakit. Ang hangin sa labas ay malamig. Pero hindi nito mapapawi ang init ng galit at hinagpis sa loob ko. Sa likod ng simbahan, doon ko siya nakita. Si Daniel. Nakaupo sa gilid ng fountain, nakayuko. Hawak ang isang bote ng alak. Hindi ko alam kung paano siya nakarating doon, pero ang tanong sa isip ko ay hindi na mahalaga. Ang lahat ng emosyon sa loob ko ay sumabog. Lumapit ako sa kanya. Ang mga kamay ko'y nakatikom. "Bakit?" Tanong ko. Hindi ko na kayang pigilan ng luha. "Bakit mo ako iniwan?" Hindi siya sumagot. Hindi man lang niya ako tiningnan. Pero isang sagot ang bumuo sa isip ko. Sa tabi ng fountain, may nakakalat na mga larawan. Mga larawan ng isang babae na kayakap sa kanya. Nakangiti. Hindi ako ang babae sa larawan. Nanatili akong nakatayo sa harap ng altar. Ang mga mata ko'y nakatuon sa pintuan ng simbahan na hindi pa rin bumubukas. Sa bawat segundo ng paghihintay, parang bumibigat ang hangin. Ang mga bulong ng mga bisita sa likuran, ko'y tila mga kutsilyong tumatama sa aking balat. Ang puting trahe de boda, ko'y biglang naging napakabigat na para bang ang bawat hibla nito'y puno ng kahihiyan. Ang mga mata ng lahat ay nasa akin. Ang babaeng iniwan. Kanina pa, nagtatakbuhan ang mga abay, nagkakagulo sa labas, pero walang sino man ang may lakas ng loob na magsabi ng totoo sa akin. Baka naipit lang sa trapiko, bulong ni Tita Mila, na halatang pilit pinipigil ang pag-aalala sa tono ng kanyang boses. Pero alam kong walang trapikong ganitong katagal. Walang dahilan, walang paliwanag, ang makapagpapatahimik sa bumabagabag sa puso ko. Ang lalaking pinangarap kong makasama habang buhay. Ang lalaking pinili kong ipaglaban kahit maraming tutol ay hindi sumipot. Minuto ang lumipas, pero parang oras ang pakiramdam. Tila ang bawat tibok ng puso ko'y tumatama sa mga dingding ng simbahan, sumisigaw ng katanungan. Bakit? Anong nangyari? May mali ba sa akin? Ang mga bulaklak na nakapalamuti sa altar, na dati parang simbolo ng masayang kinabukasan, bigla na lang naging paalala ng pagkawasak. Ang bawat rosas na yon, na pulang-pula, ay parang dugo. Sugat na hindi ko alam kung paano maghihilom. Saan siya? Tanong ko sa sarili. Pero wala akong sagot.
Ang telepono ko'y nasa mesa sa dressing room. Tahimik. Walang kahit isang mensahe o tawag mula sa kanya. Naramdaman ko ang paglapit ni Mama sa akin. Ang kamay niya'y marahang hinawakan ng braso ko. Anak, baka may emergency lang. Huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano. Pero paano ko hindi iisipin ang pinakamasamang senaryo? Hindi ba't ang kasal dapat ang araw na pinakaplanado? Paano pa magkakaroon ng emergency kung ang lahat ng detalye ay matagal nang nakahanda? Naririnig ko ang paglalakad ng mga bisita sa likod. May ilang tahimik na lumalabas. Marahil upang umiwas sa kahihiyan ng sitwasyon, ang simbahan, na kanina'y puno ng tawanan, ay biglang naging malamig, tahimik, at puno ng tensyon. Hindi ko na kayang tumingin sa kanila. Ayokong makita ang mga mata nilang puno ng awa. Ayoko ng awa. Gusto ko ng sagot. Biglang bumukas ang pintuan ng simbahan. Tumigil ang lahat. Ang ilang bisita'y napalingon. Ang ilan na may marahang napahinga ng malalim. Akala ko'y siya na. Ang lalaking hinihintay ko. Pero hindi. Isang lalaki ang pumasok. Si David. Ang matalik na kaibigan ni Marco. Humahangos siya, pawis na pawis, at halatang may dala siyang balita. Tumakbo siya papunta sa akin, at ang mga mata niya'y puno ng takot. Hindi ko alam kung bakit, pero ang paglapit niya sa akin ay nagpatibok sa puso ko ng mas mabilis. May masamang nangyari, alam ko. Rosa, bulong niya, pero sapat na ang lakas ng tinig niya upang marinig ko. Kailangan mong sumama sa akin. Ngayon din. Si Marco, nasaan siya? Tanong ko. Halos hindi ko mapigilan ang panginginig ng boses ko. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ko, marahan pero mahigpit. Ramdam ko ang kaba sa palad niya. May kailangang ipakita sa'yo. Nagtataka ang mga bisita. Ang ilan ay lumapit. Ang iba'y nanatili sa kani-kanilang upuan. Tumingin ako kay Mama, na halatang hindi alam kung anong gagawin. Pero ang puso ko'y nagtulak sa akin na sumama kay David. Hindi ko na inintindi ang mga tanong ng mga tao sa likuran. Ang kailangan ko lang ay malaman ang sagot. Ano ang nangyari kay Marco? Sa labas ng simbahan, may itim na kotse. Binuksan ni David ang pinto nito at pumasok kami. Tahimik ang loob, pero puno ng tensyon. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, pero ang bawat liko ng sasakyan ay parang mga pangungusap na hindi ko maintindihan. David, sabihin mo na. Ano ang nangyari? Bakit hindi siya dumating? Tanong ko, pero nanatili siyang tahimik. Ang tingin niya'y nasa kalsada, ang mga kamay mahigpit na nakahawak sa manibela. Maya-maya'y huminto ang kotse sa harap ng isang motel. Napakunot ang noo ko. Bahagyang bumuka ang bibig ko, pero wala akong masabi. Ang motel na ito'y kilala sa lugar bilang tagpuan ng mga taong may lihim na relasyon. Pinilit kong wag mag-isip ng masama, pero ang imahe ng lugar ay nagdala ng malasapak sa dibdib ko. David, ano ito? Bakit tayo nandito? Tanong ko. Halos ayaw kong bumaba ng kotse. Huminga siya ng malalim, pero hindi tumingin sa akin. Rosa, narito si Marco. Hindi ko alam kung paano ko naitulak ang pintuan ng kotse. Hindi ko alam kung paano ako nakapasok sa loob ng motel. Parang nawala ang lahat ng ingay. Parang naglaho ang mundo. Ang tanging naririnig ko lang ay ang tibok ng puso ko. Malakas, mabilis, at puno ng takot. Pumasok kami sa isang kwarto at doon ko siya nakita. Si Marco, ang lalaking dapat na nasa altar kanina, ay naroon at hindi siya mag-isa. Ang kamay niya'y nakayakap sa isang babaeng hindi ko kilala. Ang katawan nila'y magkalapit, parang walang kahihiyan. Napaluhod ako. Ang mundo ko'y parang gumuho, ang puso ko'y nagkadurog-durog. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, bago pa man ako makapagtanong, ang babae ay tumingin sa akin. At ang mukha niya'y pamilyar. Siya si Sofia, ang pinsan ko. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang puting buke na tila biglang bumigat sa pagitan ng aking mga daliri. Ang bawat hakbang papunta sa altar ay parang paglalakad sa gilid ng bangin.
Ang bawat segundo ay nagbabanta ng pagbagsak. Sa lahat ng pinangarap ko tungkol sa araw na ito, hindi ko kailanman inasahan ang kaba na tila bumabalot sa aking buong pagkatao. Nakatingin sa akin ang lahat, mga mata nilang punong-puno ng pag-asa, kasabay ng musika ng organ na tumutugtog ng mapanlinlang na himig ng kaligayahan. Ngunit naroon ako, sa harap ng altar, sa pinakamahalagang sandali ng aking buhay, at ang aking puso ay napupuno ng pangamba. Ang kanyang lugar sa harap ay bakante pa rin. Ang kanyang itim na tuksedo na dapat ay nagpapakintab sa liwanag ng simbahan ay hindi ko mahanap. Ang mga bulaklak na nakapaligid sa altar ay tila nagkukulumpunan. Parang ang kanilang makulay na kasiglahan ay nang aasar sa akin. Ang mga bisita ay nagbubulungan. Ang kanilang mga tahimik na tanong ay tila mga sibat na tumutusok sa aking likuran. Ang pari, si Father Gabriel, ay tumingin sa akin na may malumanay na ngiti. Ang kanyang boses mahinahon ngunit puno ng tanong, "Nasaan ang iyong magiging asawa, Hija?" Hindi ko alam kung paano sasagot. Ang aking bibig ay tuyo. Ang aking dila ay tila naputol. Tumikhim ako. Ang tunog ay parang niyebeng tumama sa lupa. Malamig, tahimik, walang damdamin. Sa huling pagkakataon, tumingin ako sa pintuan ng simbahan. Umaasang sa bawat segundo na bubukas ito at siya ipapasok, ang kanyang mga mata ay magliliwanag sa akin tulad ng araw na inamin niyang mahal niya ako. Ngunit walang dumating. Ang oras ay tila huminto. Ang musika ay unti-unting humina. Ang mga mata ng mga bisita ay nagiging mas mabigat sa akin at ang kanilang mga bulong ay nagsimulang bumuo ng isang bagyo sa aking isipan. Hindi ko alam kung paano magpapatuloy. Hindi ko alam kung paano haharapin ang katotohanan ito. Ang aking mga magulang na nakaupo sa unahang hanay ay parehong nakatingin sa akin. Ang aking ina ay may luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa hindi magawang pag-aalala. Ang aking ama naman ay palihim na tumayo. Ang kanyang mga kamay nakahanda upang ako'y lapitan. Ngunit nanatili siyang nakapako, tila nirerespeto ang aking espasyo, ang aking desisyong maghintay. Nagpa siyang umupo ang pari at ang mga bisita ay tuluyang nag-usap-usap. Ang simbahan na kanina'y puno ng musika ng kasal ay napuno ng tunog ng pag-aalinlangan at tanong. Ang bawat tunog ay tila isang kutsilyo na unti-unting sumasaksak sa aking puso. Sa huli, iniwan ko ang altar. Hindi ko kayang manatili roon habang patuloy nilang pinagmamasdan ang kahihiyan ko. Ang aking mga paa ay naglakad ng walang direksyon. Ang aking mga kamay ay mahigpit na kumakapit sa buke. Ang mga petal nito ay unti-unting nalalagas. Ang simoy ng hangin sa labas ng simbahan ay malamig. Ngunit hindi ito kayang bawasan ang init ng galit na unti-unting sumisibol sa loob ko. Galit sa kanya. Galit sa sarili ko, galit sa lahat ng nanood sa aking pagkawasak. Habang naglalakad ako sa harap ng mga bisitang tahimik na sumusunod sa akin ng tingin, biglang lumapit si Mia, ang aking matalik na kaibigan. Ang mukha niya'y puno ng pag-aalala, ngunit may kakaibang ekspresyon na tila may alam siya na hindi ko pa alam. Hinawakan niya ang aking braso at binigkas ang mga salitang nagpatigil sa aking paghinga. "May nakita ako kanina," bulong niya. Siya. Nasa labas siya, pero hindi mag-isa. Ang aking puso ay bumulusok sa isang lugar na hindi ko pa nararamdaman. Ang mga salitang yon ay tila kidlat na tumama sa akin. Ang kanilang bigat ay hindi ko maunawaan. Hindi mag-isa? Ano ang ibig niyang sabihin? Sino ang kasama niya? At bakit hindi siya pumasok sa simbahan? Hindi ko na napigilan ang sarili. Tumakbo ako palabas ng simbahan. Tinatalikuran ng lahat ng taong nagmamasid sa akin. Sa tuwing ang aking mga paa ay tumatama sa lupa, naririnig ko ang tunog ng aking sariling galit, sakit, at kawalan ng pag-unawa. Ang hangin ay naglalaro sa laylayan ng aking puting gown,
Ngunit wala akong pakialam. Ang lahat ng iniisip ko ay siya at ang sagot sa tanong na bumibiyak sa aking puso. Sa labas ng simbahan, nakita ko siya. Sa ilalim ng lilim ng malaking puno, nakatayo siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kamay ng isang babae. Isang babaeng hindi ko kilala. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit at ang kanilang mga ngiti ay tila mga sandata na tumama sa aking dibdib. Ang mundo ko ay biglang bumagsak. Ang lahat ng pangarap ko, ang lahat ng plano ko, ang lahat ng pagmamahal ko, lahat ng ito ay nawasak sa isang iglap. Hindi ko alam kung paano magre-react. Hindi ko alam kung paano haharapin ang katotohanan. Ngunit bago ko pa man maitanong sa aking sarili kung ano ang ginagawa niya, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Ngunit sa likod ng kanyang tingin ay naroon ang isang bagay na mas malalim. Isang bagay na hindi ko mawari. Lumapit siya sa akin. Iniwan ng babae na kasama niya. Ngunit bago pa man siya makalapit, napansin ko ang isang bagay na nagbigay ng sagot sa lahat ng tanong ko. Sa kanyang daliri ay naroon ang isang singsing na hindi ko ibinigay. Sa harap ng altar, tumayo akong mag-isa. Sa likod ko, naririnig ko ang mahinang bulungan ng mga bisita, tila mga bubuyog na walang tigil sa pag-uusap. Ang bawat tunog ng kanilang boses ay parang pagdagdag sa bigat na dinadala ko. Ang mga bulaklak na nakapaligid sa altar, kulay puting rosas na dati simbolo ng pag-ibig, ay tila ngayon nagiging palamuti ng isang libing. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, ang katahimikan ng espasyo sa tabi ko o ang ingay ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Ang mga mata ko ay muling tumingin sa pintuan ng simbahan. Sa bawat segundo, umaasa ako na bubukas iyon, na makikita ko ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinangarap kong makasama habang buhay. Ngunit walang gumalaw. Wala. Ang oras ay tila nananadya. Ang bawat tik ng orasan ay tila isang dagok sa puso ko. Nararamdaman ko ang init ng mga luha ko, pero pinilit kong huwag umiyak. Hindi ko siya bibigyan ng karapatang makita akong basag. Hindi ko siya bibigyan ng lakas na isipin na kaya niya akong iwan ng ganito. Ang mga palad ko'y nanginginig, pero mahigpit kong hawak ang bouquet. Ang mga rosas ay tila nagiging mga tinik na tumutusok sa balat ko. Pinilit kong ngumiti, kahit pa ang bawat ngiti ay parang pilit na hinuhugot mula sa isang lugar na wala nang natitira. Ano ang nangyari? Bakit wala siya? Tanong ng pari. Mababa ang boses, ngunit puno ng pag-aalala. Hindi ko siya masagot. Paano ko sasabihin na hindi ko alam? Paano ko aaminin na iniwan niya ako? Hindi lang sa altar, kundi sa harap ng lahat ng taong mahalaga sa akin? Ang mga mata ko'y napadako sa mga bisita. Ang nanay ko, nakaupo sa unang row, hawak ang panyo at pilit na nilalabanan ng luha. Ang tatay ko, tahimik ngunit bakas sa mukha ang galit na hindi niya maipakita. Ang mga kaibigan ko, nagtataka, nagkakatinginan, tila hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang mga bulong nila'y lalong nagpaigting sa kirot na nararamdaman ko. Ang bawat bulong ay tila isang kutsilyo na ibinabaon sa dibdib ko. Lumingon ako sa likod ng altar, sa malaking krus na nakasabit sa dingding. Panginoon, bulong ko, bakit ganito? Bakit ako? Hindi ko alam kung may sagot. Hindi ko alam kung naririnig niya ako. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko'y iniwan na rin ako ng lahat, pati ang Diyos. Bigla kong narinig ang tunog ng isang telepono. Ang tunog ay parang kidlat na humati sa katahimikan ng simbahan. Isa sa mga abay ang nagmamadaling lumapit sa akin. Hawak ang cellphone. May text siya, bulong niya, halos hindi mapakali. Ang puso ko'y tumibok ng mabilis, tila umaasa sa isang paliwanag, isang sagot, isang dahilan kung bakit niya ako iniwan. Binuksan ko ang mensahe, nanginginig ang mga daliri ko habang binabasa ang bawat salita. Hindi ko kaya. Pasensya na. Iyon lang.
Walang paliwanag, walang dahilan, walang kahit ano. Ang dalawang pangungusap na yon ay tila naging isang baril na bumaril sa puso ko. Ang mga bisita na tila naramdaman ng tensyon ay tahimik na naghintay kung ano ang gagawin ko. Nilabanan ko ang panginginig ng katawan ko. Hindi ko kaya ito, pero kailangan kong kayanin. Tumayo ako, iniangat ang ulo ko at tumingin sa pari. Pwede bang ipagdasal niyo na lang ako? Ang boses ko'y mahina, halos pabulong, pero sapat para marinig ng lahat. Ang pari ay tumango at nagsimula siyang magdasal. Hindi ko na narinig ang kanyang mga salita. Ang puso ko'y nabalot ng ingay ng mga tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko. Bakit? 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 Pagkatapos ng dasal, nagpasya akong umalis. Hindi ko na kaya ang tingin ng mga tao, ang mga bulong, ang pakiramdam na lahat. Sila'y naaawa sa akin. Ang bawat hakbang ko palabas ng simbahan ay parang isang laban. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas nang hindi bumabagsak sa lupa. Pero nagawa ko. Sa labas, malamig ang hangin. Ang araw, na dati tila napakaganda, ay ngayon parang isang bagay na nananadya sa akin. Ang mga tao sa kalsada'y walang pakialam sa sakit na nararamdaman ko. Lahat sila'y abala sa kanilang buhay, habang ako'y nag-iisa sa mundo kong nawasak. Ngunit bago ako makalayo, narinig ko ang isang boses mula sa gilid. Hindi siya ang para sa'yo. Napalingon ako at nakita ko ang isang matandang babae na nakaupo sa isang bench. May hawak siyang maliit na rosaryo at ang mga mata niya'y tila puno ng karunungan. Hindi ko siya kilala, ngunit sa sandaling iyon, ang sinabi niya'y parang may bigat na hindi ko maipaliwanag. Sinubukan kong nangumiti, pero hindi ko nagawa. Tumalikod ako at muling naglakad. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang halong sakit, galit, at takot. Pero sa ilalim ng lahat ng yon, naroon ang isang pakiramdam na tila nagsasabing, ito ang simula, hindi ang wakas. Pagdating ko sa kotse, inabot ko ang cellphone ko. Binuksan ko ang huling mensahe niya at binasa ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, napansin ko ang isang bagay na hindi ko nakita kanina. Sa ilalim ng kanyang mensahe, may isa pang text mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko ang dahilan kung bakit hindi siya sumipot. Handa akong sabihin sa iyo ang totoo. Halos malaglag ang cellphone ko. Sino ito? Paano niya alam? At anong totoo ang tinutukoy niya? Ang mga kamay ko'y muling nanginig, ngunit hindi ko pinansin. Tumitig ako sa screen at naramdaman ko ang isang kakaibang pag-asa na unti-unting bumalot sa akin. Ang mga bulaklak sa altar ay tila nawalan ng kulay. Ang mga rosas na puti, na siyang simbolo ng dalisay na pagmamahalan, ay nagmukhang malamyang papel sa ilalim ng ilaw ng chandeliers. Naririnig ko ang mahinang tunog ng organ sa likuran, ang mabagal na tugtog na parang nagpapatahimik sa lahat ng naroon. Ngunit ang ingay sa loob ng aking dibdib, ang ingay ng pag-aalala, pagkalito, at pagkasira ay hindi mapigilan. Ang bawat segundo ay tila isang martilyong tumatama sa aking puso habang nakatayo ako sa harap ng altar. Mag-isa. Ang mga mata ng mga bisita ay nakatuon sa akin. Ang mga bulong nila, kahit pamahina, ay parang sigaw sa aking pandinig. Nasaan siya? Bakit hindi pa siya dumarating? Ang kawawang babae. Ang mga salitang ito ay bumubuo ng isang alingawngaw na paulit-ulit kong naririnig. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang kanilang awa o ang kawalan ng sagot sa tanong na yon. Kanina pa ako naghihintay. Kanina pa ako nakatayo sa harap ng altar, sa gitna ng mahaba't makintab na aisle na parang isang eksenang hinugot mula sa pelikula. Ngunit ito'y hindi pelikula. Ito'y buhay ko, ang araw na pinangarap kong mangyari. Ang araw na magpapabago sa lahat. Ang araw na isusumpa naming magkasama na hindi kami maghihiwalay. Ngunit nasaan siya? Bakit hindi siya sumipot? Ang mga kamay ko ay nanginginig habang mahigpit kong hawak ang buke ng mga bulaklak.
Ang bawat petal nito ay tila nagiging mas mabigat sa bawat minuto ng kanyang pagkawala. Ang suot kong wedding gown, isang obra maestra ng perlas at pinong tela, ngayon ay parang isang kadenang bumabalot sa akin. Ang bawat hakbang ko kanina, mula sa pintuan ng simbahan hanggang sa altar, ay punong-puno ng saya at pananabik. Ngayon, ang mga paa ko'y parang nakabaon sa lupa, hindi makagalaw. Sinubukan kong huwag lumuha. Hindi, sabi ko sa sarili ko, darating siya. Pero paano kung hindi? Paano kung iniwan niya ako? Ang tanong na ito ay parang isang lasong unti-unting sumasakal sa akin. Ang mga larawan ng aming kasunduan, ng aming mga pangako, ng aming mga plano para sa hinaharap ay biglaang naglaho sa isang iglap. Ang mukha niya, ang ngiti niyang palaging nagbibigay liwanag sa akin, ay hindi ko na maaninag sa aking isipan. Ang saya, ang tiwala, ang pagmamahal, lahat ng iyon ay tila nabura. Lumapit ang coordinator ng kasal, ang mukha niya punong-puno ng kaba. Nagpapadala kami ng tao para hanapin siya, sabi niya. Ngunit ang boses niya ay parang malayong tunog na hindi ko maabot. Wala nang anumang salitang makakapagpatahan sa akin ngayon. Wala nang anumang assurance na magpapakalma sa bagyong tumitindi sa loob ko. Naalala ko ang huling sandaling magkasama kami. Kagabi, bago ang kasal, sa ilalim ng maliwanag na buwan, nag-usap kami. Puno siya ng mga pangako. Namamahalin niya ako na walang makakahadlang sa amin. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa akin. Pero bakit tila salungat ngayon ang lahat? Ang mga pangako niya'y nagiging mga multong umiikot sa paligid ko. Pinapaalala kung gaano ako kabulag sa pagmamahal. Biglang may naramdaman akong paggalaw sa likuran. Isang lalaki ang pumasok sa simbahan. Mabilis ang hakbang. Ang mga bisita ay napalingon. Ang kanilang mga mata puno ng pag-asa. Tumigil ang paghinga ko, sabay ng pagbilis ng tibok ng puso ko. Siya na ba? Dumating na siya? Tanong ko sa sarili ko. Ngunit nang makita ko ang mukha ng lalaki, bumagsak ang mundo ko. Hindi siya ang lalaking hinihintay ko. Sa halip, ito'y isa sa mga kaibigan niya. Tumakbo siya papunta sa akin. Ang mukha niya punong-puno ng kaba. May nangyari, bulong niya. Pero sapat na ang lakas ng boses niya para marinig ng karamihan. Hindi siya makakapunta. Ang mga salita niya ay parang mga kutsilyong tumarak sa akin. Hindi siya makakapunta? Bakit? Ano ang dahilan? Ang mga tanong na ito'y bumaha sa aking isipan. Ngunit bago pa man ako makapagtanong, dumukot ang lalaki mula sa kanyang bulsa. May iniabot siya sa akin. Isang sulat. Hinawakan ko ang papel. Nanginginig ang mga kamay ko. Ang mga bisita ay tahimik. Lahat sila nakatingin sa akin. Naghihintay sa susunod na mangyayari. Binuksan ko ang sulat at ang unang linya ay tila isang bomba na sumabog sa aking dibdib. Patawad, pero hindi ko kayang gawin ito. Patawad? Hindi niya kayang gawin ito. Ang mga salitang iyon ay nagpabagsak sa akin. Parang biglang nagdilim ang buong paligid, kahit pa maliwanag ang ilaw ng simbahan. Ang bawat letra sa sulat ay parang mga martilyong tumatama sa puso ko. Hindi ko na kayang basahin ang natitirang bahagi. Ang sulat ay nalaglag sa sahig, at ang mga mata ko'y bumaling sa kaibigan niya. Nasaan siya? Tanong ko. Ang boses ko punong-puno ng puot at sakit. Ngunit bago pa siya makasagot, may narinig akong mahinang tunog. Isang cellphone ang nagring. Ang lahat ng tao ay napatingin sa direksyon ng tunog. Sa likuran, sa may pintuan ng simbahan, isang batang lalaki ang pumasok. May hawak na cellphone. Ang mukha niya ay puno ng kaba at may isa pa siyang hawak, isang envelope. Lumapit ang bata sa akin at iniabot ang envelope. May nagbigay po sa akin ito sa labas, sabi niya. Binuksan ko ang envelope at lumabas mula rito ang isang litrato. Nang makita ko ang larawan, biglang bumilis ang tibok ng puso ko, ngunit hindi dahil sa pag-asa.
Ang litrato ay nagpapakita ng lalaking dapat kong pakasalan, ngunit hindi siya mag-isa. Sa tabi niya, may isang babae. Magkayakap sila. At sa likuran nila, may isang karatulang nagsasabing, "Ako may naman ng ina, mahal kita." Pero siya ang pinili ko. Bumibigat ang bawat hakbang ko habang papalapit sa altar. Ang puting trahe de boda na suot ko ay tila naging isang balabal na puno ng mga tanikala. Hindi ko alam kung dahil sa kaba, takot, o sa simpleng pag-aalala na baka hindi ito ang tamang desisyon. Sa likod ng bawat ngiti ng mga panauhing nakatingin sa akin, parang may mga matang humuhusga, nag-uusisa, kung bakit ko ipinaglaban ang pagmamahal namin kahit pa maraming tutol dito. Ang simbahan ay puno ng mga bulaklak, rosas na puti, at pulang tumutulo ang bango sa hangin. Pero sa kabila ng kagandahan, may kung anong bumibigat sa puso ko. Ang bawat tunog ng organ ay tila pagbilang ng oras. Oras para sa isang bagay na hindi ko inaasahan. Nang makita ko ang altar, nandoon siya. Si Adrian, ang lalaking minahal ko ng sobra. Ang lalaking pinili kong ipaglaban kahit pa maraming beses niyang ipinakita na hindi niya kayang ipaglaban ang pagmamahal namin. Nakasuot siya ng itim na suit at sa unang tingin, mukhang kalmado. Ngunit nang magtagpo ang aming mga mata, parang may kung anong pader ang biglang bumagsak sa pagitan namin. Hindi ko maipaliwanag, pero may kakaiba sa tingin niya. Hindi iyon ang tingin ng isang lalaking masaya sa araw ng kanyang kasal. Nagpatuloy ako sa paglakad. Pilit na iniintindi ang bawat hakbang, ang bawat paghinga. Sa likod ko, naririnig ko ang bulungan ng mga bisita, mga boses na tila baga may hinuhula ang hindi maganda. Pinili kong huwag pansinin. Ito ang araw namin, ang araw na matagal ko nang pinapangarap. Ang araw na magiging simula ng aming bagong buhay. Nang tumapat ako sa altar, ngumiti siya ng bahagya, ngunit ang ngiti niya ay parang pilit. Tila may tinatago. Hindi ko alam kung dapat ko bang itanong. Baka iniisip ko lang ito dahil sa nerbiyos. Baka mali ang pakiramdam ko. Sinimula ng pari ang seremonya at bawat salita niya ay parang isang hampas ng alon sa loob ng dibdib ko. Hindi ko maalis ang mata ko kay Adrian. Pinipilit kong basahin ang ekspresyon niya, ang bawat galaw ng kanyang labi, ang bawat kibot ng kanyang mata. Pero tila isang misteryo ang lahat ng iyon. Adrian, tanggapin mo ba si Elisa bilang iyong may bahay? Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, sa habang buhay? Tanong ng pari, at para akong natigil sa paghinga. Ito ang sandali. Ito ang sagot na magpapasya kung tama ang lahat ng pinaglaban ko. Tahimik ang simbahan. Walang kahit anong tunog maliban sa mahina kong paghinga. Tumingin siya sa akin, pero hindi kaagad sumagot. Nagtagal ang katahimikan at ang bawat segundo ay parang isang patalim na tumatarak sa puso ko. Adrian, tanong ko, halos pabulong. Pinikit niya ang mga mata, huminga ng malalim, at pagkatapos ay bumukas ang bibig niya. Pero sa halip na sagutin ang tanong ng pari, tumalikod siya. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo sa altar. Adrian! Sigaw ko, pero hindi siya tumigil. Tumakbo ako palapit sa kanya, hinila ang kanyang braso upang pigilan siya. Ang mga bisita ay nagsimula nang magbulungan ng mas malakas. Ang iba ay tumayo mula sa kanilang mga upuan, pero wala akong pakialam. Anong ginagawa mo? Tanong ko. Ang boses ko ay puno ng puot at pagkalito. Huminto siya at tumingin sa akin, ngunit hindi niya ako sinagot. Sa halip, kinuha niya ang isang piraso ng papel mula sa bulsa ng kanyang coat at iniabot iyon sa akin. Nang buksan ko, nakita ko ang mga salitang nakasulat sa malinis na papel. Pasensya na, Elisa, hindi ko kaya. May mahal akong iba. Parang umikot ang mundo ko. Hindi ko na marinig ang mga bulungan ng mga tao sa paligid. Ang mga bulaklak, ang musika, ang altar. Lahat ng yun ay nawala sa paningin ko. Ang naririnig ko na lang ay ang tunog ng papel na hawak ko, ang tunog ng sariling paghinga ko
na tila masakit sa bawat paglabas. Hindi mo kaya? Tanong ko. Ang boses ko ay punit-punit na, puno ng galit at sakit. Ano ang ibig mong sabihin? Adrian, mahal kita. Mahal mo rin ako, di ba? Pero hindi siya kumibo. Tumingin lang siya sa akin. Ang mga mata niya ay punong-puno ng lungkot. Ngunit hindi ko mahanap doon ang pagmamahal na inaasahan ko. Bigla siyang lumuhod sa harap ko, hindi para mag-sorry, kundi para magdasal. Patawarin mo ako, Elisa, bulong niya, at pagkatapos ay tumayo. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Gusto kong sumigaw, gusto kong magtanong pa, pero ang mga paa ko ay tila naipit sa lupa. Hinayaan ko siyang maglakad palayo, habang ang papel na hawak ko ay bumagsak sa sahig. Ang mga panauhin ay naglapitan, ang iba ay nagtanong kung ayos lang ba ako, pero wala akong pakialam. Ang lahat ng yon ay parang isang madilim na eksena sa pelikula. Habang nakatingin ako sa pintuan kung saan siya lumabas, biglang may tumakbong babae mula sa likuran ng simbahan. Nakasuot siya ng simpleng damit, hindi pangkasal, pero sapat upang makuha ang lahat ng atensyon. Tumigil siya sa harap ng altar at lumingon sa akin. Pasensya ka na, Elisa, sabi niya. Ang boses niya ay kalmado ngunit puno ng tensyon, pero kailangang malaman mo kung sino ang totoong mahal niya. Doon ko lang napagtanto. Ang babaeng iyon, ang babaeng tahimik na nakaupo sa likuran. Mula pa kanina, siya ang dahilan. Siya ang sagot sa tanong na matagal ko nang iniiwasan. Sa harap ng altar, sa harap ng lahat, bumagsak ang mga luha ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan. Pero alam kong ito ang simula ng isang kwento na hindi ko kailanman inaasahan. Lumakas ang kabog ng dibdib ko habang papalapit na ang takdang oras. Sa bawat segundo, parang lumalayo ang hininga ko sa akin. Parang nilulunod ako ng pananabik at takot. Nasa likod ako ng malaking pintuang kahoy ng simbahan. Hawak ang bouquet ng mga puting rosas na noon ay parang naging mabibigat na bato sa aking mga palad. Ang musika ng violin ay nag-umpisa na. Ang mga bisita'y tumayo. At ang mundo'y tila tumigil sa pag-ikot. Kasama ko ang aking ama. Nakatingin siya sa akin. Nakangiti. Pilit na pinapalakas ang loob ko. Handa ka na ba, anak? Tanong niya. Ngunit hindi ko alam kung paano sasagot. Sa totoo lang, hindi ko alam kung handa ba talaga ako. Pero ang sagot ko ay isang tango. Kahit ang puso ko'y nag-aalangan, pilit kong pinapakalma ang sarili. Ito ang araw na pinapangarap ko simula bata pa ako. Dapat maging perpekto, dapat maging masaya. Ngunit bakit parang may bumubulong sa akin na may mali? Nang bumukas ang pintuan, tumambad sa akin ang mahabang aisle na binalutan ng puting bulaklak. Ang mga mata ng lahat ay nasa akin. Ang mga ngiti nila'y parang sinasabi na, ako ang pinakamasayang babae sa araw na yon. Ngunit ang bawat hakbang ko papunta sa altar ay nagdulot ng kakaibang lamig sa loob ko. Parang may anino sa likod ng bawat ngiti. Isang aninong hindi ko mawari, ngunit nararamdaman ko. Pagkalapit ko sa altar, hinanap ng mga mata ko si Marco, ang lalaking dapat kong pakasalan. Ngunit wala siya roon. Ang pari ay nakatayo sa harap, nakatingin sa akin na parang nabigla rin. Ang kalmadong musika ay biglang huminto. Nagkaroon ng bulungan sa likod ko. Hinanap ko siya sa mga bisita, sa bawat sulok ng simbahan, sa labas ng pintuan. Ngunit wala. Wala si Marco. Ang kaninang pakiramdam na parang may mali ay lumipat sa isang dagok ng katotohanan. Iniwan niya ako. Hindi siya sumipot. Sa harap ng altar, sa harap ng Diyos, sa harap ng lahat ng taong nagmamahal sa amin, iniwan niya ako. Ang bouquet ng rosas na hawak ko ay biglang bumagsak sa sahig, kasabay ng pagbagsak ng puso ko. Ang mga bisita ay nagkakagulo. Ang ina ni Marco ay lumapit sa akin. Hawak ang telepono. Ngunit wala siyang masabi. Wala siyang paliwanag. Anak, baka na-traffic lang. Bulong ng ama ko, ngunit alam naming pareho na hindi iyon ang dahilan.
Sino ba ang na-traffic sa araw ng kasal? Sino ba ang hindi darating sa mahalagang araw na ito? Hindi ko alam kung paano ko napigilan ang sarili kong umiyak, ngunit ang katawan ko'y parang naging bato. Hindi ko malaman kung magagalit ba ako, magtataka, o tuluyang mahulog sa kawalan. Sinubukan kong kunin ang telepono ng ina ni Marco. Nagbabaka sakaling may sagot doon. Ngunit pagtingin ko, may isang mensahe mula sa kanya. Isang mensahe na nagbigay ng sagot sa lahat ng tanong ko. Isang sagot na mas masakit pa sa iniwang altar. Hindi ko kaya. Hindi kita mahal ng gaya ng pagmamahal mo sa akin. Paumanhin. Marco, sa sandaling iyon, bumagsak ang mundo ko. Ang mga pangarap ko, ang mga plano namin, ang lahat ng inipon naming alaala. Parang nawala na lang. Ang bawat salitang nasa mensahe ay nagdulot ng sugat sa puso ko. Sugat na hindi ko alam kung kailan maghihilom. Ang mga bisita ay nag-aalok ng kanilang mga kamay. Ang pari ay sinusubukang magbigay ng lakas ng loob, ngunit wala akong marinig. Ang tanging naririnig ko ay ang mga huling salitang iniwan ni Marco. Napatingin ako sa altar, sa krus, sa imahe ni Jesus na nakapako. Isang tanong ang dumaan sa isip ko. Bakit? Bakit ito nangyari? Bakit sa araw na ito, sa harap ng Diyos, sa harap ng lahat ng tao, kailangan kong maranhumupa na ang ingay ng mga bisita? Ang bawat bulong, ang bawat hakbang ay tila bumibigat sa aking pandinig. Nakapako ang tingin ko sa altar, sa mga bulaklak na putit ginto, na ngayoy parang nanlalalim ang kulay. Ang bango ng mga rosas na kanina'y nagpapaaliwala sa paligid, ngayon ay tila sumisingaw ng pait sa aking ilong. Nakatingin ang lahat sa akin, ang kanilang mga matay puno ng tanong, ng awa, ng pagdududa. Walang salita ang makakapaglarawan ng bigat na nakadagan sa dibdib ko. Parang sinasakal ako ng oras na hindi gumagalaw, habang ang bawat segundo'y tila nagmimistulang taon. Siya ang iniintay ng lahat. Ang lalaking nangako sa akin sa harap ng buwan at mga bituin na hindi niya ako iiwan, na ako ang magiging sentro ng buhay niya. Ilang beses na naming pinag-usapan ang araw na ito, ang araw na magtatali sa amin habang buhay. Ang kanyang mga pangako ay parang alingaw-ngaw sa isip ko, paulit-ulit, nakakabingi. Hindi kita bibiguin. Huwag kang mag-alala. Mahal kita higit pa sa buhay ko. Ano nang nangyari sa mga salitang yon? Bakit tila naging abo ang bawat pangako, nalusaw at itinapon ng hangin? Ang mga bisitang nakaupo sa harap ay nagsisimula ng magbulungan. Ramdam ko ang kanilang mga mata, ang bawat tingin na tila mga karayom na tumutusok sa balat ko. Ang ilang mga kaibigan ko'y lumapit at sinubukang magbigay ng pakikiramay, pero walang salitang makakapawi sa kirot na nararamdaman ko. Hindi ko sila pinansin. Nakatingin lang ako sa altar, sa lugar kung saan siya dapat nakatayo ngayon. Saan siya? Bakit wala siya rito? Ang pari ay lumapit sa akin. Ang kanyang mukha'y puno ng pag-aalala. Anak, sigurado ka bang itutuloy natin ito? Maaari naman nating ipagpaliban. Ang kanyang boses ay mahinahon, puno ng simpatya, pero ang mga salitang iyon ay parang palaso sa puso ko. Itutuloy. Paano? Wala siya. Ang tanging sagot na naibigay ko ay isang mahinang iling. Hindi ko kayang magsalita. Hindi ko kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko. Ang bawat emosyon, galit, lungkot, pagkalito, ay parang isang buhawi na umiikot sa loob ko. Sinisira ang bawat bahagi ng pagkatao ko. Ang mga magulang ko ay nasa gilid, tahimik na umiiyak. Ang nanay ko'y halos hindi makatingin sa akin. Ang tatay ko naman ay galit na galit. Ang mga palad niya ay mahigpit na nakasara. Tila handang suntukin ang sinuman. Pero wala siyang masuntok. Dahil ang lalaking dapat na nasa altar ay wala. Ang lalaking nangako sa akin ng habang buhay ay nawala na parang bula. Bigla akong tumayo. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin, pero hindi ko na kayang maghintay. Ang bawat segundo na nakaupo ako doon ay parang isang torture.
Lumakad ako patungo sa pintuan ng simbahan. Suot ang puting damit na ngayon ay parang isang piraso ng tela ng kahihiyan. Ang bawat hakbang ko'y mabigat. Parang may mga tanikala sa aking mga paa. Ang mga bisita'y napapatingin sa akin, ang kanilang mga mata'y puno ng pagkagulat at pag-aalala. Pero wala akong pakialam. Paglabas ko ng simbahan, sinalubong ako ng malamig na hangin. Ang araw na kanina'y maliwanag ay tila biglang natakpan ng ulap. Parang sinasalamin ng kalikasan ang nararamdaman ko. Malungkot, madilim, puno ng tanong. Tumingin ako sa paligid, sa bawat sulok, sa bawat daanan. Wala siya. Walang bakas ng kanyang presensya. Sinubukan kong tawagan siya, pero ang tunog ng telepono sa kabilang linya'y walang sagot. Ang bawat ring ay parang martilyo na tumatama sa puso ko. Hanggang sa may sumigaw sa likuran ko. Mahal! Pabilis ang tibok ng puso ko. Pamilyar ang boses na yon. Bumaling ako, umaasa, nagbabaka sakali. Pero hindi siya. Isang lalaking bisita, si Arnel, ang matalik na kaibigan niya, ang tumatakbo palapit sa akin, hinahabol ang hininga. May dapat kang malaman, sabi niya, ang kanyang mukha'y puno ng kaba. Hindi ko alam kung ano ang susunod niyang sasabihin, pero ang bawat segundo bago niya ito banggitin ay tila isang bangungot. At sa wakas, sinabi niya ang mga salitang bumago sa lahat ng iniisip ko. Nakita ko siya kanina. Hindi siya nagpunta rito dahil may kasama siyang ibang babae. Nakita ko silang magkasama sa airport. Ang mundo ko'y parang biglang tumigil. Airport? Babae? Ang bawat salita ni Arnel ay parang isang sibat na tumatama sa puso ko. Hindi ko na narinig ang mga sumunod pa niyang sinabi. Ang utak ko'y puno ng tanong. Sino ang babae? Bakit siya nasa airport? Bakit niya nagawa ito sa akin? Tumakbo ako, hindi ko alam kung saan. Parang nawalan ng direksyon ang mga paa ko, pero alam kong hindi ko kayang manatili sa simbahan. Ang bawat hakbang ko'y puno ng galit, ng sakit, ng kawalan. Hanggang sa bigla kong napansin ang isang maliit na papel na nakatupi sa bulsa ng aking damit. Hindi ko alam kung paano ito napunta roon. Kinuha ko ito, binuksan, at binasa. Isang sulat. Isang mensahe mula sa kanya. Pasensya na. Hindi ko kayang gawin ito. Hindi ikaw ang problema. Ako ang problema. Mahal kita, pero hindi sapat ang pagmamahal ko para manatili. Huwag mo akong hanapin. Ang papel ay halos mahulog sa kamay ko habang nabasa ko ang bawat salita. Huwag mo akong hanapin. Iyon ang huling linya, ang pinakamabigat. Paano ko hindi siya hahanapin? Paano ko tatanggapin na iniwan niya ako ng ganito? Parang isang patalim ang bawat letra. At sa huling pagkakataon, tumingin ako sa altar mula sa labas ng simbahan. Ang lugar kung saan dapat nagsimula ang aming bagong buhay. Ngayon, iyon ang lugar kung saan natapos ang lahat. Sa harap ng altar, nanatili akong nakatayo. Ang bigat ng aking trahe ng kasal, tila mas mabigat kaysa sa nararamdaman ng puso ko. Ang bawat segundo ay parang isang martilyong tumatama sa dingding ng aking pananalig. Unti-unting binabasag ang lahat ng inaasahan kong mangyari sa araw na ito. Ang mga bulaklak na nakapaligid sa akin, rosas, puti at dilaw, parang nang iinsulto. Ang kanilang kagandahan ay tila paalala ng kung ano ang dapat ay naging perpekto, ngunit nauwi sa pinakamasakit na alaala ng buhay ko. Ang simbahang ito, na minsan kong inisip na magiging saksi sa pinakamasayang araw ng buhay ko, ngayon ay tila isang hukay na unti-unting nilalamon ang buong pagkatao ko. Ang mga mata ng mga bisitang naroon, mga kaibigan at pamilya, hindi ko magawang tingnan. Alam kong naroon sila, nag-aabang, nagtataka. Hindi ko rin magawang umiyak sa harap nila. Parang may pumipigil sa akin, isang pader ng kahihiyan at galit. Nasaan siya? Tanong ng pari. Ang kanyang boses malamig, ngunit may bahid ng pagkaawa. Hindi ko na siya sinagot. Paano ko sasabihin na hindi ko alam? Paano ko aaminin na ang lalaking sinumpaang magmamahal sa akin
Habang buhay ay iniwan ako sa mismong araw na dapat naming simulan ang aming kwento. Ang mga tanong sa isip ko'y patuloy na dumadagundong, pero wala akong sagot. Walang paliwanag. Walang pahiwatig. Hinawakan ko ang palawit ng aking kwintas, ang regalong ibinigay niya sa akin noong ika-5 anibersaryo namin. Isang pusong pilak, may ukit na hanggang wakas. Ironiya. Ang mga salitang yon ay parang lason ngayon. Tumatagos sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Pinilit kong mag-isip, maghanap ng rason, maghanap ng sagot sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Pero wala. Walang paliwanag. Ang huling sinabi niya sa akin bago ang araw na ito ay, "Mahal kita." Hanggang sa altar. Ngunit nasaan siya? Ang mga bisita'y unti-unting nag-uusap sa likod. Ang kanilang bulong-bulungan ay parang mga karayom na tumutusok sa aking likod. Naririnig ko ang mga salitang kawawa, iniwan, hindi siya dumating. Ang iba'y parang nagtataka kung may ginawa akong mali, kung may kasalanan ako. Ngunit hindi ba't siya ang nangako? Hindi ba't siya ang nagsabi na handa na siya, na mahal niya ako ng higit sa lahat? Nasaan ang lalaking yon ngayon? Biglang bumukas ang pinto ng simbahan at lahat ng matay na palingon. Kasabay nito, ang puso ko'y tumalon sa pag-asang siya na ang dumating. Ang hangin sa loob ng simbahan ay parang huminto. Ang bawat tao'y napasubsob sa kanilang kinauupuan, naghihintay sa kung sino ang darating. Ngunit hindi siya. Isa itong lalaking hindi ko kilala. Isang delivery man, may hawak na maliit na kahon. Nagtungo siya sa harapan. Iniabot ang kahon sa akin. Walang sinasabi. Ang puso ko'y bumagal. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang binubuksan ang kahon. Sa loob nito'y may isang pirasong papel. Ang mga mata ko'y agad bumagsak sa sulat kamay na nakasulat doon. Isang mensahe mula sa kanya. "Patawarin mo ako. Hindi ko kaya." Yun lang. Walang paliwanag. Walang dahilan. Walang sagot sa napakaraming tanong na bumabagabag sa akin. Ang mga luhang matagal ko nang pinipigilan ay tuluyang bumagsak. Ang bawat patak ay parang apoy sa balat ko. Ang damdamin ko'y naghalo-halo. Galit, sakit, pagkasuklam, pagkalugmok. Pero higit sa lahat, naroon ang kawalan. Kawalan ng sagot. Kawalan ng kasiguraduhan. Kawalan ng direksyon. Napansin ko ang isang bagay sa ilalim ng papel. Isang maliit na itim na susi. Hindi ko alam kung para saan, ngunit alam kong ito'y may kahulugan. Ang tanong ay, handa ba akong tuklasin ang dahilan? Sa gitna ng gulo sa utak ko, narinig kong nagtanong ang isa sa mga bisita, "Ano ang nangyari?" Hindi ko sila sinagot. Sa halip tumingin ako sa susi. Ang malamig na bakal nito'y parang bumabaon sa palad ko. Hindi ko alam kung para saan ito. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ako aalis sa simbahang ito nang walang sagot. Hindi niya ako iniwan ng ganito. Hindi niya ako bibigyan ng ganitong misteryo kung wala siyang nais ipahiwatig. Mabilis kong iniwan ang altar. Ang mga bisita'y nagulat at napatingin sa akin habang tinanggal ko ang belo at iniwan sa sahig na marmol. Ang mga hakbang ko'y mabigat pero determinado. Sa labas ng simbahan, tumigil ako sandali, huminga ng malalim at tumingin sa paligid. Sa di kalayuan, may nakaparadang kotse. Ang kotse niya. Ang kotse naming dalawa, ang minamahal niyang sasakyang palaging puno ng aming mga alaala. At doon ko napansin ang isang maliit na envelope na nakapatong sa dashboard. Lumapit ako. Halos hindi na iniinda ang tahimik na sigaw ng hangin sa paligid. Binuksan ko ang envelope at may isa pang sulat sa loob, mas mahaba. Ang mga salita'y tumama sa akin tulad ng kidlat. "Alam kong masasaktan ka. Alam kong hindi mo mauunawaan. Pero hindi ko kayang ipaliwanag. May mga bagay na mas mabuting hindi malaman." Sa ilalim ng sulat, may nakasulat pang address. Isang lugar na hindi ko alam, hindi pamilyar. Ang mga kamay ko'y muling humigpit sa susi. Ang puso ko'y nag-aalab. Ang galit at pagka-curious ay naghalo sa isang damdaming hindi ko maipaliwanag.
Ano ang nasa lugar na yon? Bakit niya ako iniwan ng ganito? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Sa kabila ng lahat, alam kong iisa lang ang dapat kong gawin. Kailangan kong pumunta sa address na yon. Kailangan kong hanapin ang sagot. Dahil kung hindi, mananatili akong bihag ng kawalang kasiguraduhan, ng mga tanong na walang sagot, ng pagmamahal na walang katuparan. Tinanggal ko ang sapatos ko, hinawakan ng susi, at nagsimula akong maglakad. Sa araw na dapat naging simula ng aming masayang buhay, nagsimula ang isang kwento ng pagtataksil, misteryo, at paghahanap ng katotohanan. Ang mga kampana ng simbahan ay tumunog ng malakas, tila baga sinasabayan ng kabog ng dibdib ko. Narito ako, nakatayo sa harap ng altar, suot ang puting gown na pinagpuyatan kong piliin, gown na dapat simbolo ng bagong simula, ng pangarap na buhay kasama niya. Ngunit bakit parang biglang bumigat ang hangin sa paligid? Bakit parang bawat tunog ng kampana ay may bahid ng babala? Nakatingin ako sa pintuan ng simbahan, umaasa, nagdarasal na makita ang pamilyar niyang silweta. Ilang minuto na ang lumipas, ngunit wala pa rin siya. Ang mga bisita ay nagbubulungan, ang ilan ay nagtatanong sa isa't isa. Ramdam ko ang mga tingin nilang parang mga palaso, tumatama sa bawat bahagi ng pagkatao ko. Hindi ko magawang tumingin pabalik. Ang mga mata ko ay nanatiling nakatuon sa pintuan, sa posibilidad na biglang bumukas ito, na bigla siyang pumasok. Ang mga bulaklak sa paligid, na kaninang umaga, ay tila maligayang sumasayaw sa hangin, ngayoy parang nanliit. Ang mga kandila sa altar ay gumagalaw-galaw, ang mga anino nito sumasabay sa aking pag-aalinlangan. Ang lahat ng ito, ang mga dekorasyon, ang musika, ang mga ngiti ng mga bisita, lahat ay tila nagiging isang malupit na paalala ng kawalan niya. Ang ama ko ay lumapit sa akin, marahang hinawakan ang braso ko. Tahimik siya, ngunit sapat na ang bigat ng tingin niya para maramdaman kong may pinipigil siyang salitang maaaring makasakit. Anak, baka na-traffic lang siya, bulong niya. Bagamat halata sa tono ang pilit na pag-asang, hindi rin niya lubos na pinaniniwalaan. Tumango ako, kahit alam kong hindi iyon ang sagot sa tanong na gumugulo sa isip ko. Kung na-traffic siya, bakit hindi siya tumawag? Bakit wala kahit isang text? Bakit parang nawala siya sa mundo? Ang oras ay patuloy na tumatakbo, ngunit ang puso ko'y tila tumigil. Ang bawat segundo ay nagiging isang mahabang torture. Sinubukan kong magpakatatag, ngumiti kahit papaano, ngunit nararamdaman kong unti-unti nang nahuhulog ang maskara ng pagiging okay. Isang bagay ang malinaw. Hindi na ito simpleng pagka-late. May mas malalim na dahilan. May isang bagay na hindi ko pa alam. At ang hindi ko alam ang mas nakakatakot. Sa wakas, isang lalaki ang pumasok sa pintuan. Ang puso ko'y biglang nabuhayan ng pag-asa. Ngunit agad din itong nawasak nang makita ko kung sino ang dumating. Hindi siya. Isa lang itong kaibigan niya, si Marco, na mukhang balisa, pawis na pawis, at bitbit ang cellphone niya. Lumapit siya sa akin. Ang mga mata niya'y puno ng pag-aalala. Claire, sabi niya, may kailangan kang malaman. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang salitang binitiwan niya o ang paraan kung paano niya ito sinabi. Ang tono niya ay parang isang doktor na magpapahayag ng masamang balita sa pasyente. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tinanong ko siya, halos sumigaw, nasaan siya? Ano ang nangyari? At sa wakas, sinabi ni Marco ang mga salitang babago sa lahat. Hindi siya darating. Anya, ang bawat syllable ay parang kutsilyong bumabaon sa dibdib ko. Nasa airport siya, papunta siyang ibang bansa. Hindi ko alam ang lahat ng detalye pero, Claire, umalis siya. Hindi ako makapaniwala. Ang utak ko'y parang hindi kayang tanggapin ang narinig. Umalis siya? Sa mismong araw ng kasal namin, tumalikod siya sa lahat ng pangako, sa lahat ng plano, sa lahat ng pinagsamahan namin. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng pangarap ko, ang
ang lahat ng tiwala ko. Parang bigla na lang nawasak sa isang iglap. Ang simbahan ay biglang naging tahimik. Ngunit sa loob ko, isang bagyo ang nagngangalit. Gusto kong sumigaw, gusto kong magtanong, gusto kong malaman kung ano ang dahilan. Pero paano? Paano mo hahabulin ng isang taong pinili ng lumayo? Paano mo pipilitin ang isang taong hindi na pala kailanman babalik? Bigla kong naramdaman ang hawak ng nanay ko sa aking likuran. "Anak," sabi niya, "nandito kami. Ngunit kahit pa naroon sila, kahit pa naroon ang mga kaibigan, ang pamilya, wala silang makakapuno sa kawalan na iniwan niya. Hindi ko magawang magsalita. Hindi ko magawang umiyak. Ang katawan ko'y tila naging bato. Ang puso ko'y parang yelo. At sa kabila ng lahat, isang tanong ang gumapang sa isip ko. Bakit? Bakit niya ginawa ito? Bakit ngayon, sa araw na ito, sa harap ng altar na dapat maging saksi ng aming pagmamahalan?" Napansin ko ang cellphone na hawak ni Marco at sa isang iglap, parang may bumukas na pinto sa utak ko. "Marco," sabi ko, pilit na pinapatatag ang boses ko. "Sabihin mo sa akin kung ano ang alam mo, lahat." Tumingin siya sa akin at sa tingin pa lang niya, alam kong may itinatago siya. Isang bagay na higit pa sa simpleng umalis siya. Ngunit bago siya makapagsalita, narinig ko ang tunog ng isang notification mula sa cellphone ko. Agad kong kinuha ito, nanginginig ang mga kamay, isang mensahe mula sa kanya. Binuksan ko ito at ang mga salitang nakasulat ay nagbigay ng bagong piraso ng palaisipan. "Claire, patawarin mo ako. Hindi ko kayang sabihin sa iyo ang lahat, pero may dahilan ako. May mas malalim na dahilan kung bakit ako umalis. Hindi ito tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa isang bagay na hindi mo pa alam." Ang mga salita niya ay parang lason. Hindi sapat para maibsan ng sakit, ngunit sapat para mag-iwan ng tanong na hindi ko kayang baliwalain. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang bagay na hindi ko pa alam?